Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa oras na ito, dumating ang pulisya sa bahay ni Sylvia Panganiban. Nagulat si Sylvia sa bigla nilang pagdating. Ipinakita ni Agent Santiago ang isang papel at sinabing kailangan nilang tanungin si Angel. Nabigla si Madam Sylvia, bakit nasasangkot si Angel sa problemang ito? Unti-unting sumibol ang hinala sa kanyang isip na marahil konektado si Angel sa kaso ng kanyang asawa na si Carlito Panganiban. Kaya't mariin niyang sinabi kay Angel, kung wala talaga siyang itinatago, wala siyang dapat ikatakot sa pagsama sa pulisya. Upang maiwasan ng mas matinding hinala, pumayag si Angel na sumama. Bagaman sa loob-loob niya ay lubos siyang natatakot. Bago umalis, tumawag siya kay Kiara at sinabing kailangan nilang kumilos agad dahil baka maunahan sila ni Vanessa. Agad na kumilos si Kiara at nagsimula ang bago nilang sabotan. Samantala, paulit-ulit na pumunta sina Sylvia at Marco sa istasyon ng pulisya upang alamin kung anong impormasyon ang natuklasan tungkol kay Angel. Ipinakita ng investigador ang CCTV footage kung saan nakita si Angel na may kasamang ibang babae. Ngunit hindi nila makilala kung sino ito. Malakas ang hinala ng pulisya na may koneksyon si Angel sa pagkamatay ni Carlito Panganiban at Luigi Panganiban. Dahil dito, lalo pang lumalim ang hinala ni Sylvia, Marco at ng kanilang pamilya. Nagsimula silang mag-isip na marahil si Angel nga ang tunay na salarin. Samantala, si Megan ay inalok ng pagkakataong makatakas at iwan si Jenny upang iligtas ang sarili. Ngunit hindi siya gumalaw. Bumagsak ang kanyang mga mata kay Jenny. Maputla ang mukha, nanginginig sa takot, ngunit pilit pa ring lumalaban. At sa sandaling yon, binitiwan ni Megan ang mga salitang nagbago ng lahat. Hindi ako aalis nang hindi kasama si Jenny. Sa simpleng pangungusap na yon, nakapaloob ang pagsisisi, tapang, at pagtatangkang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sa labas, si Nate ay hindi na mapakali. Ang hindi makita si Jenny ay tila parusa sa kanya. Tumigas ang kanyang panga sa galit, napuno ng takot ang kanyang mga mata, at mabigat ang kanyang dibdib. Alam niyang naroon ang pulisya. Alam niyang wala siyang pahintulot na kumilos. Ngunit paano mo sasabihin sa pusong umiibig na tumayo lamang at maghintay? Bawat segundo ay tila parusa. Naghahanap siya ng paraan. Kinausap ang isa sa mga kaibigan ni Jenny. Sinubukang maghanap ng ibang daan sa likod ng bahay upang mabantayan ang sitwasyon sa loob. Ngunit pinigilan siya ng pulisya. Sinabi nila, huwag mong palalain ang sitwasyon. Kapag nagkamali ka, mas maraming tao ang masasaktan. Tumigil si Nate, ngunit hindi tumigil ang kanyang kaguluhan sa loob. Huminto ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay nanatili sa loob, kasama si Jenny. Bawat posibleng sigaw, bawat posibleng putok, bawat posibleng kamatayan ay yumanig sa kanyang kaluluwa. Lumapit ang kanyang ina upang ipaliwanag. Ito ay problema ng pamilya ni Jenny at Megan. Ngunit para kay Nate, si Jenny ba ay basta ibang pamilya lamang? O matagal na ba niyang nakikita si Jenny bilang kanya ring sariling pamilya? Sa likod ng katahimikan, nakikipaglaban siya sa pag-ibig na hindi pa niya lubos na naipapahayag. Sa isang sulok, bumigay si Minchi, hindi mapigilan ang luha. Ngunit hindi ito iyak ng mahina. Ito'y iyak ng isang ina. Luha ng galit, takot, at pagmamahal, hindi mapipigilan. Ito'y iyak ng isang ina. Isang inang handang labanan ang buong mundo. Ngunit walang magawa kapag ang kanyang anak ay nakulong sa mga kamay ng panganib. Dumaloy ang luha ni Minchi, nagbabalik ng mga alaala ng nakaraan.
Ilang sandali lang ang nakaraan, sumiklab ang pagtatalo sa pagitan ng mga fans ni na Jenny at Meghan. Ang dapat sanay labanan ng salita lamang ay nauwi sa karahasan. Sa kaguluhang iyon, nadamay sina Minchi at Dara. Mula rito, maaari nating palawakin ang tapang ni Meghan, pag-ibig ni Nate, o luha ni Minchi. Ang ugat ng galit na ito ay hindi lamang tungkol sa kanilang mga anak, kundi pati sa malalalim na sugat ng nakaraan. Sa kanilang kabataan, naging magkaribal sina Dara at Minchi. Dahil sa lumang alitan, may ilang tagahanga ni Dara na hindi matanggap ang pagbabalik ni Minchi. Para sa kanila, si Minchi ay isang multo, pangalan na hindi na dapat muling banggitin, sugat na dapat na natiling nakabaon. Kaya't inatake nila siya, sinaktan, hinusgahan, at ang pinakanakagulat, sino ang tumindig sa kanyang tabi? Si Dara. Oo, si Dara. Ang dating karibal, ang minsang nagkimkim ng selos at galit laban sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, pinili ni Dara ang tamang landas, hindi ang pride. At mula roon, nagsimulang mabasag ang pader sa pagitan nila. Madalas, ang taong matagal mo nang inisip na kaaway ay siya palang unang tatayo sa iyong tabi kapag pareho kayong sugatan. Ngunit sa loob ng bahay, lalo pang nakakatakot ang sitwasyon. Sa desperasyon na mailigtas si Jenny, naglakas loob si Meghan, isang tunog, isang protesta. Ngunit maling naunawaan ng baril na lalaki ang kanyang hakbang. Dumilim ang kanyang mukha. At bago pa makapagsalita si Jenny, itinulak niya si Meghan. Bumagsak ito sa sahig. Nang makita ni Jenny ang dugo, naunawaan niya, hindi na ito laro. Hindi na ito simpleng pananakot. May totoong nasaktan. Sa labas, nagsisigawan ng mga tao. Nanginig si Dara, halos mawalan ng isip si Minchi sa takot. At isang tanong ang lumamon sa lahat, makakalabas ba ng buhay sina Jenny at Meghan? O ang tapang ni Meghan ang simula ng kanyang pagbagsak? Nakahandusay si Meghan sa sahig, at para kay Jenny tumigil ang mundo. Naglabo ang mga tunog sa paligid. Ang tinig ng mga baril na lalaki ay parang kulog sa malayo. Sa kanyang mga mata, iisa lamang ang nakikita. Dugo at mukha ni Meghan. Nakaukit ang sakit, ngunit may marka pa rin ng determinasyon. Sa sandaling iyon, iisang pangalan lamang ang umalingaw-ngaw sa isip ni Jenny, Meghan. Sa labi ni Jenny, naging panalangin ang pangalan ni Meghan, isang pakiusap sa tadhana na huwag kunin ang taong ngayon pa lamang niya nauunawaan. Sapagkat walang mas mapait pa rito, ang taong minsan mong inisip na hadlang, simbolo ng selos at pride. Siya ngayong pangalan na binubulong ni Jenny na parang dasal, nagmamakaawa sa tadhana na huwag siyang agawin. Dahil ngayon pa lamang niya nakikita ng malinaw si Meghan, at kung mawawala siya sa sandaling ito, iyon ang pinakamasakit na katotohanan. Sa buhay, madalas nating pagkakamalan ang mga tao bilang hadlang, simbolo ng inggit, gulo at pride. Ngunit kapag buhay at kamatayan ang nakaharap, doon lamang natin nakikita kung sino ang tunay na nakatayo sa panganib para sa atin. Hindi tumakbo si Meghan, hindi iniwan si Jenny. Sa labas, lalo pang kumapal ang takot. Naririnig ang kaguluhan sa loob, nagpanik ang mga tao. Mabilis kumilos ang pulisya. Nagbago ang tono ng operasyon, wala nang pwedeng ipagpaliban. Sapagkat kapag nagsimulang manakit ang baril na lalaki, bawat segundo ay maaaring maging huli para sa inosente. Halos gumuho si Dara sa takot. Tinakpan ang mukha ng kanyang mga kamay, ngunit hindi mapigilan ang luha. Nakatitig si Minchi sa bahay para bang kaya niyang gibain ang pinto gamit ang sariling mga kamay. Sa kanyang mga mata ay hindi lamang takot, kundi galit, sisi at matinding dalamhati. Sapagkat ang isang ina ay palaging naniniwala na gaano man kalupit ang mundo, kaya niyang tumayo sa harap ng kanyang anak at protektahan ito. Ngunit kapag ang panganib ay nakaharap mismo sa kanyang anak, ang paniniwalang iyon ay nababasag. Mula rito, maaari nating palawakin ang tapang ni Meghan,
panalangin ni Jenny o pagbagsak ni Minchie. Samantala, si Nate ay naglalagablab na parang apoy na nakulong sa manipis na salamin. Paulit-ulit siyang pinipigilan, hindi pinapayagang lumapit. Ngunit bawat sigaw, bawat bulong ng pulisya, bawat galaw sa loob ay tila kutsilyong tumatama sa kanyang dibdib. Wala siyang sinabi, ngunit malinaw, si Jenny lamang ang nasa kanyang isip, takot na baka tuluyan siyang mawala. At madalas, ang takot na yon ang nagbubunyag ng matagal ng nakatagong damdamin. Naghanap si Nate ng pagkakataon, ngunit sa bawat hakbang ay may humahadlang, sapagkat hindi na ito karaniwang alitan. Ito'y sitwasyon na hindi lamang tapang, kundi tiyaga at tamang oras ang kailangan. Sa wakas, dumating ang sandali. Matapos masugatan si Megan, nagpasya ang pulisya. Papasok sila sa bahay. Mabilis, maingat, ngunit puno ng tensyon. Sa loob, nagsimula na ang kaguluhan. Isa sa mga lalaki ay halatang nanginginig, natataranta sa takot. At sa sandaling iyon, nagsimula ang laban na magtatakda ng kapalaran ni na Jenny at Megan. Isang lalaki, ang pilit nagpapakita ng tapang, bagaman nanginginig ang mga kamay. Dito naging malinaw ang kaibahan. Ang masamang tao ay nananakit dahil gusto niya. Samantalang ang desperadong tao ay nananakit dahil iniisip niyang wala ng ibang paraan. Ngunit anuman ang dahilan, hindi na mabubura ang kanilang ginawa. Hindi mawawala ang trauma ni na Jenny at Megan, hindi matitigil ang luha ni na Dara at Minchie, hindi mawawala ang takot ni Nate. Sa isang iglap, sumugod ang pulisya sa bahay. Sigawan, pagtakbo, paulit-ulit na utos. Sa gitna ng kaguluhan, mahigpit na kumapit si Jenny kay Megan para bang sinusubukan niyang maging pader gamit ang sariling katawan. Tapos na, narito na sila. Bulong ni Jenny. Siya man ay nanginginig, ngunit nanatiling nakatayo. Umatras ang mga lalaki. Wala nang dahilan, wala nang pagtakas. Sa wakas, sumuko sila. Nang lumabas sina Jenny at Megan, tila sabay-sabay huminga ang lahat. Mabilis na lumapit si Minchie at niyakap si Jenny ng mahigpit. Para bang ayaw na siyang pakawalan muli. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi mapigil ang luha. Hindi ito kahinaan. Ito'y iyak ng isang ina na muntik nang mawalan ng buhay ng kanyang anak. Anak ko, anak ko. Wala nang sapat na salita, sapagkat minsan ang matinding emosyon ay ninanakaw ang wika. Lumapit si Dara at hinaplos ang mukha ni Megan. Nakita niya ang sugat, tumingin sa kanyang mga mata. Naghahanap, may natitira pa bang tapang, may lakas pa ba sa kabila ng takot? At doon niya nakita ang ibang Megan. Hindi na ang dalagang sanay lamang sa impluensya, kasikatan at atensyon, kundi isang kabataang babae na hinarap ang kanyang mga pagkakamali sa pinakamahirap na paraan. Dinala ng mga awtoridad ang dalawang lalaki. Umiiyak sila. Paulit-ulit na sinasabi, "Pinilit lang kami ng hirap ng buhay. Wala kaming makain. Nagnakaw lang kami ng ilang bagay mula sa Yumi Group." Ngunit ang kanilang mga dahilan ay hindi na kayang burahin ang luha ng sinuman. Mula rito, maaari nating palawakin ang tapang ni Jenny, pagbabago ni Megan o takot ni Nate. Ang tanong ay nanatili, sapat ba talagang dahilan ang kahirapan upang takutin ang dalawang inosenteng dalaga? Sapat ba ang gutom upang bigyan ng panghabambuhay na trauma ang isang pamilya? Si Dara, sa kabila ng lahat ng sakit, ay nagsalita ng matatag. Dapat silang bigyan ng pagkakataon, ngunit kailangan nilang harapin ang parusa sa kanilang krimen. Ang malasakit ay hindi kailanman maaaring maging dahilan upang takasan ng pananagutan. Sa sandaling iyon, sumabog ang galit ni Minchie. Lumapit siya sa dalawang lalaki. Puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit hindi na yun luha ng takot. Luha iyon ng isang ina. Luha ng hindi matatawarang sakit at matagal na pinigilang puot. Sa isang malakas na sampal, ibinuhos niya ang lahat. Takot, trauma, bawat segundo ng pangamba na baka mawala si Jenny. Bumagsak ang katahimikan sa paligid.
Sa tunog ng sampal na yon, narinig ng lahat ang iyak ng isang ina. Ngunit nang akala ng lahat na tapos na ang panganib, mas mabigat na laban ang lumitaw. At hindi ito hawak ng baril o kriminal, kundi hawak ng nakaraan. Sapagkat bagaman nakaligtas sina Jenny at Megan, bumalik ang lumang tanong, ano na ngayon? Maghihilom ba ang kanilang mga sugat? Sugat na minsang binuksan ni Megan? Mapapatawad ba ni Jenny ang dalagang minsang nagpakalat ng isyong sumira sa kapayapaan ng kanilang mga ina? At ang kanilang pagkakaisa ngayon, tunay bang taus-puso o pansamantalang ugnayan lamang na isinilang ng takot? Mahigpit na niyakap ni Minchie si Jenny, ayaw ng pakawalan, at si Megan ay nakatayo ng tahimik. Pinagmamasdan sila. Sa kanyang mga mata ay malalim na kalungkutan. Tila nais niyang magsalita, ngunit pinigilan ng takot. Takot na kapag binuksan niya ang bibig, muling mababasag ang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit kay Jenny. Sa paligid ay bumagsak ang kakaibang katahimikan. Pagkatapos ng halos trahedya, lahat ng sigaw, pagtakbo at takot ay naglaho. Naiwan ang mabigat na katahimikan. At sa katahimikan, humarap si Megan kay Jenny. Siya'y sugatan, pagod, nanginginig pa rin. Ngunit ang pinakamalalim na sugat ay hindi sa kanyang katawan, nasa kanyang budhi. Tinitigan niya si Jenny. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nagtangkang magsuot ng maskara ng tapang. Wala ng pride, wala ng kunwaring lakas, wala ng maskara ng babaeng sanay na palaging pinakikinggan. Ang natira ay si Megan, takot, ngunit determinado na huwag mawala ang pagkakataong maitama ang mali. Jenny, patawarin mo ako. Isang maliit na pangungusap, hindi dramatiko, ngunit mabigat sa tinig ng pagsisisi. Tinitigan lamang siya ni Jenny. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng pakialam, kundi bigat ng napakaraming emosyon. Paano siya tutugon sa taong minsang nanakit sa kanya, ngunit ngayong araw ay inilagay ang sarili sa panganib para sa kanya? Paano siya huhusga kung sa mismong araw na dapat siyang magalit, ang taong iyon ay hindi siya iniwan? Malinaw ang tunggalian sa mukha ni Jenny. Nais niyang magalit. Isang bahagi ng kanyang puso ang gustong sabihin, hindi sapat ang paghingi ng tawad. Sapagkat totoo, may mga sugat na hindi naghihilom sa simpleng paghingi ng paumanhin. Ngunit isang bahagi rin ng kanyang puso ang nakakaalam. Nakita niya si Megan. Hindi ito tumakbo. Hindi pinili ang sarili. Hindi iniwan si Jenny. Lumambot ang tinig ni Jenny. Alam mo ba, ang ginawa mo'y binago ang buhay ko. Nanigas si Megan. Iyon ang linyang palagi niyang iniiwasan. Ang isyong minsan niyang ipinakalat tungkol sa kanilang mga ina. Ang iskandalo, ang sakit na sumira hindi lamang sa kanila, kundi kina Minchie at Dara rin. Bumalik lahat sa kanya. At hindi na yon chismis, hindi na drama, kundi krimen na tunay na nakasakit ng tao. Alam ko, bulong ni Megan, at pinagsisisihan ko. Sa kanilang likuran, tahimik sina Dara at Minchie. Ngunit sa katahimikan na yon ay nakatago ang mas malalim na kwento. Sapagkat hindi lamang sina Jenny at Megan ang kailangang maghilom, sila rin. Dalawang babaeng minsang pinaghiwalay ng selos, inggit, kompetisyon, presyur ng mga tagahanga, kasikatan, at sugat ng kabataan. Dalawang babaeng itinulak ng mundo laban sa isa't isa. Ngunit sa araw na yon, nang parehong muntik ng mawalan ng anak, tila naging maliit ang lahat ng dating galit. Ano ang halaga ng pride kung kapalit ay kapayapaan ng anak? Ano ang kahulugan ng dating inggit kung ang kasalukuyan ay humihingi ng pagkakasundo? Mahigpit pa ring yakap ni Minchie si Jenny, ngunit tumingin siya kay Dara. At ang titig na yon ay hindi na titig ng karibal. Titig iyon ng isang ina na nakakaunawa sa puso ng kapwa-ina. Ang mukha ni Dara ay wala ng tigas, wala ng matataas na pader. Sa kanyang mga mata ay naroon ang malasakit, pagod,
at pagkilala na pareho silang minsang natalo sa nakaraan. Ngunit marahil ngayon ay maaari na silang magsimula muli. At lumitaw ang isang katotohanan. Minsan hindi ang mga anak, kundi ang mga magulang ang kailangang matutong bitawan ng dating galit upang hindi na muling masaktan ang mga anak. Ngunit hindi ibig sabihin ay madali. Sapagkat kahit nagkasundo na sina Jenny at Megan, kahit nakita ng lahat ang tapang ni Megan, kahit nagsimulang lumambot ang pader sa pagitan ni Dara at Minchi, ang peklat ng lumang sugat ay hindi madaling maglaho. Ang trauma ay hindi natatapos kapag nakalabas ka na ng bahay. Madalas, doon pa lamang ito nagsisimula. Sa gabi, maaaring muling maalala ni Jenny ang takot, ang pinto, ang tinig ng mga lalaki. Ang sandaling inakala niyang hindi na siya makakauwi. Maaaring maalala ni Megan ang pagtulak, ang sakit, at ang sariling tinig na paulit-ulit na humihingi ng tawad. At itatanong niya sa sarili, sapat ba ang kanyang pagbabago? Si Nate ay maaaring manatiling tahimik sa isang sulok, ngunit alam ng lahat na hindi pa natatapos ang kanyang takot. Maraming lalaki ang hindi kayang ipahayag ang kanilang damdamin, kaya't ipinapakita nila ito sa galit, pagkabalisa. At kung tunay nga niyang mahal si Jenny, hanggang saan siya kayang magpunta upang protektahan ito? Totoo bang mahal niya si Jenny? O natatakot lamang siyang mawala ang liwanag na nagbibigay buhay sa kanya? Unti-unting humupa ang kaguluhan, ngunit isang imahe ang nanatiling nakaukit sa alaala. Mahigpit na yakap ni Minchi si Jenny. Para bang bawat yakap ay maaaring ibalik ang mga segundong hindi niya maabot ang anak. Hindi ko kakayanin kung may mangyari sa'yo, bulong niya. At sa wakas, umiyak si Jenny. Hindi na iyon iyak ng takot. Iyak iyon ng isang dalagang matagal nang naging matatag. Sa bisig ng kanyang ina, doon lamang siya tuluyang bumigay. Samantala, nakatayo si Dara sa tabi ni Megan. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Walang papuri, walang tanong. Tanging mahabang titig para bang muling nakikita ang anak sa ibang anyo. At hindi niya nakita si Megan bilang isang bituin, hindi bilang isang makapangyarihan, hindi bilang isang tanyag na tao, kundi bilang isang dalagang sugatan ng sariling pagkakamali. Megan, malamig na wika ni Dara, matapang ka. Yumuko si Megan sapagkat minsan masakit marinig ang papuri kapag alam mong hindi pa lubos na napapatawad ang iyong mga kasalanan. Sa sandaling iyon, lumapit si Jenny. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang mahabang paliwanag, walang perpektong pagtatapos, walang biglang pagbura ng nakaraan. Ngunit may simula, maliit, marupok, ngunit totoo. Nagsalita si Jenny ng katotohanan. Hindi ko pa alam kung kaya kong kalimutan, ngunit salamat dahil hindi mo ako iniwan. At doon gumuho si Megan. Sapagkat ang kapatawaran ay hindi palaging pintong biglang bumubukas. Madalas, isa lamang itong bintana. Nagpapapasok ng kaunting liwanag, kaunting hangin, isang sulyap ng pag-asa na marahil. Hindi pa tapos ang lahat. Habang unti-unting pumapasok ang liwanag sa pagitan ni Jenny at Megan, mas malaking tanong ang lumitaw. Ano ang mangyayari kapag nalaman ng mga tagahanga ang katotohanan? Maniniwala ba sila na nagbago na si Megan? Tatanggapin ba nila ang pagkakasundo ni Dara at Minchi? O muli nilang gagamitin ang lumang isyu? Hilahin muli ang dalawang pamilya, pabalik sa alitan. Sapagkat sa mundo ng kasikatan, inggit at opinyon ng publiko, ang pinakamahirap takasan ay ang mga matang palaging naghihintay sa iyong pagkakamali. Kung ikaw si Jenny, kaya mo bang patawarin si Megan pagkatapos ng lahat? Kung ikaw si Minchi, kaya mo bang patawarin ang mga muntik ng sumira sa iyong anak? At kung ikaw si Dara, kaya mo bang bitawan ang dating galit para sa kapayapaan ng iyong anak? Hindi pa tapos ang laban. Sa kwento ni Jenny, Megan, Dara, Minchi at Nate, marami pang natitira. Sapagkat madalas, ang pinakamaliwanag na bituin
ang unang natatakpan ng dilim. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.